Ika-5th wedding anniversary namin ngayon, kaya naman for today's video, nagluto kami ng chicken sisig at tempura, kaya naman tara, samahan nyo kami sa aming simpleng selebrasyon. Parang kailan lang ang panahon, 5 taon na nga pala kaming kasal ng asawa ko. Pero mag-boyfriend, mag-girlfriend, mahigit 4 na taon. Kaya suma total ng 9 years. At eto nga sa mahigit 5 taon naming kasal ay salamat sa Panginoon at binayaan kami ng 3 supling. Ayan nga at sunod-sunod nga ang laki pero pasasaan pa at magsisilakihan din yung mga yan. Alam nyo ga, minsan natatawa ako sa sarili ko kapag ganitong baktutan ko yung 3 kong anak dahil naalala ko talaga ng mga panahon na high school ako, ganito yung pinoportray kong character kapag drama namin sa Pilipino. Sobrang hilig ko nun magsasali sa mga aktingan at hindi ko naman lubos akalain na maging real situation ko yung ganito na 3 sunod-sunod na anak na baktutan na ako ngayon. Pero alam nyo, kahit ganitong sunod-sunod yung mga anak namin, sobrang grateful ko sa Panginoon kasi never niya kaming pinagkulang sa mga pangangailangan nila. Grabe, naiyak na ako. Hindi talaga biro yung ganitong klaseng sunod-sunod na anak na hindi pa nakakagraduate sa paggatas, sa pagdiaper, meron na namang kasunod at ayan nga, 3 pa silang sabay-sabay ngayon. I'm so blessed and grateful lang talaga sa Panginoon dahil never niya talaga kaming pinagkulang at patuloy niyang pinuprovide yung mga pangangailangan namin. May mga problema at pagsubok mang dumadating, katulad nga lamang nitong si Tutoy, nakakagaling lamang sa ospital dahil nga sa pneumonia, kaya naman dito nga kami naglalagi sa pola para mapaarawan at mapaliguan namin sila sa dagat. Eto nga, saglit namin silang pinaliguan dito sa dagat para matanggal nga daw yung mga ubo-ubo at sipon at maganda nga daw ito para sa katawan ng mga bata. Mas tuwang-tuwa at mas nag-enjoy talaga itong 2 bata at halos ayaw pang paawat. Palibhasa nga minsan din nga lamang sila makaligo dito sa dagat kapag napapauwi nga lamang dito sa lugar ng kanilang ama. At eto nga, at pagkatapos namin magliguan dun sa dagat ay inaliw-aliw ko nga lamang itong mga bata at ang kanilang aning ama ay magasimula na sa pagluluto. At dahil anniversary nga raw namin ngayong mag-asawa ay magluluto nga daw siya ng kanyang paboritong chicken sisig. 3 buong manok nga pala itong lulutuin namin ngayon at ayan, inumpisan nga pala muna niya yan sa pagpiprito. Habang nagatambay-tambay at nagkakain nga kami dito nitong durian at sa karambutan ay napansin nga namin na mayroong nagagaya dun sa tabi ng dagat. Marami din nga huli ngayon dahil malabo ang dagat dahil kakagaling nga lamang ng bagyo at eto, nakabahagi nga kami ng isda. Saktong-sakto at masarap nga ngayon yung may sabaw tapos fresh na fresh pa from huli at ayan, sinabawan na rin nga kaagad ni nanay para may ulam na namin. May dala rin namang tilapia yung mga kapatid ko at ayan, inihaw-ihaw na rin nga pala namin para mas marami nga kami ngayong mapagsalu-saluhan. At eto nga po yung pinirito naming manok at luto na at ayan, si Aling Maliit, panay na nga ang kuluwit. Wari ko ay nagugutom na nga, kakaligo. Nakakatakam din naman talagang tingnan itong piniritong manok. Napakaganda ng pagkakaluto, sobrang crispy. Pero papalamig-lamigin nga muna namin yan bago tatarin. Nakabahagi din nga kami kanina nitong 10 pirasong sungpo at ayan, ginawa nga ang timpura nitong biyanan ko dahil sobrang paborito talaga ito ng 2 kong bata. Kakaluto-luto pa nga lamang ay nakaabang na nga kagad itong 2 babae at talaga namang sila lamang ho nakaubos niyaan. Sobrang sarap din naman talaga, napaka-crunchy ng pagkakaluto kaya talagang paboritong-paborito din talaga nitong 2 bata. At ayan nga po, dahil mag-chicken sisig nga po pala kami ngayon, etong pinarito naming manok ay tinadtad na nga pala naming mag-asawa para mag-gayat-gayat na ng maliliit. Pinagtulong-tulungan na rin nga namin itong gayatin dahil medyo marami-rami din itong 3 buong manok. At ayan, ganito nga pala ito kadami kapag nagayat-gayat na sa maliliit na bahagi. Pagkatapos nga ito, pinaglalagay na rin nga pala namin dito itong mga pampalasang sahog. Una, sibuyas, maraming sili, asin, paminta at saka itong patis. Naglagay na rin nga pala kami dito nitong reno, oyster sauce at pagkatapos ay pinaghalo-halo nga lamang muna yan ng maigi para magkalasa. At syempre, para mas kompleto ang ating sisig, eto at naglalagay din nga po pala kami dito nitong Lady's Choice mayonnaise. Lady's Choice baka naman. At ayan, pagkatapos may halo-halo, ngayon naman ay lulutuin nga pala muna uli ito. Bali, naglagay nga lamang kami diyan ng butter, tapos silagay na rin nga namin etong sisig. Grabe, sobrang bango. Talaga namang amoy pa lang at tingin mo pa lang dito talaga namang matatakam ka na. Eto talaga isa sa mga pagkaing Pinoy na hindi mo akapanawaan lalo pa nga kapag pang-ulam. At ayan nga, sobrang perfect ng ganitong sisig kapag merong mayonnaise at saka sili. Tuwang-tuwa na naman nga po itong asawa ko at napagbigyan na naman nga po sa kanyang hilig kaya walang kaligalig-galig. Ay talaga namang napakasarap nito sa kanin. Sobrang perfect at kapag ganitong maanghang ay pati tainga mo ay asbo. Gumawa din nga ako dito sa may sizzling plate para matawag nating sizzling sisig. Syempre, para hindi rin maanghang para makain namin ng mga bata. The best din talaga yung ganito, lalo pa kapag nasa tabing dagat. Sobrang perfect, napakasarap at hindi rin naman ganun kahirap lutuin. Sarap din naman daw sabi nitong asawa ko at kakoy saktong-sakto talaga kapag ganitong mainit-init pa, mas lalong nakakaganang kumain.
At dahil special yung araw namin ngayong mag-asawa at aming ikalimang anniversary, eto nga at nagpa-pray nga muna kami dito sa asawa ng hipag ko. Naniniwala din talaga kami na sa bawat aspeto ng buhay, isa talaga sa pinakamahalagang bahagi ang power of prayer. Kaya ito talaga isa sa pinapanghawakan namin na talaga namang ang Diyos lamang ang papangkapitan namin sa lahat ng bagay. Kinagabihan naman ito para sa aming simple celebration sa aming munting salo-salo ay dito na nga kami kumain sa may labas ng aming tinutuluyan. Kahit kami-kami nga lamang dito ay parang kumain na rin kami sa fine dining restaurant dahil sobrang ganda ng vibes dito. Ang sarap, ang presko ng mga pailaw-ilaw. Tapos sobrang sarap din talaga ng mga pagkain naming niluto ngayon. Talaga namang busog na busog kami. Parang ayaw pa naming tigilan. Sobrang happy ng pagstay namin dito sa Billy Abel mula pa nung kabagyuhan hanggang ngayon. Sobrang nag-enjoy talaga kami, lalong higit itong mga bata. Tuwang-tuwa talaga sila sa pagliligo dito sa swimming pool tapos sa dagat. Dito pa nga lamang sa pagliliguan sa swimming pool, tuwang-tuwa talaga sila at halos hindi na nga namin mapaahon. Tuong napagbigyan ng hilig nito mga batang ito kaya walang kaligali-galig. Ako nga ay kahit maputla ng hasang ay tuloy pa. Ako naman ay talaga namang kaligkig na sa lamig at eto nga at ako nga ay nagbanlaw na. Syempre kahit nasaan kami, daladala ko pa rin nga itong aming sabon na Beauty White Soap ng YouGlow Babe. Sa sabon na ito, hindi mo kailangan gumastos ng mahal para sa iyong pagpapaglow. Dito pa lang sobrang sulit dahil sa isang pack, meron na siyang 5 piraso. Simula din nga nung napansin ng asawa ko na medyo naglighten talaga yung balat ko gamit itong sabon na ito. Ito na rin nga pala yung kanyang ginagamit. Si Gaya-Gaya man din. Etong ginagamit namin na Beauty White Soap ng YouGlow Babe, meron na siyang kasamang sea buckthorn with snail extract. Tapos meron na siyang micro-peeling effect kaya naman talagang siguradong natatanggal yung mga libag-libag. Anyways, maraming salamat sa Billy Abel Private Resort sa masarap na pagstay namin dito. Sobrang sulit, na-relax at talaga namang nag-enjoy ang aming buong pamilya. Sa sobrang ganda nga dito, halos ayaw nang umuwi ng mga anak ko at nga ka naman din. Pero wala silang magagawa dahil it's time to check out. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.